Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-uusapan na po natin ang mga issue sa lipunan at eto pa rin po yung mainit na mainit. Naku po, nahuli sa sariling bibig etong si Comelec Chairman. Sabi ko sa iyo, Brad, mahirap talaga pag nagsusungaling. Pag ikaw nagsusungaling ka talaga, malabo ka talagang siguradong mabubuking ka at mukhang ganyan nga nangyari dahil alam nyo, meron mga conflicting statement itong si Comelec Chairman Garcia. Naku po, patay kang bata ka. Oy, pag-usapan din natin, may isa pang whistleblower, di umano. Oh, naku po, na ano yan? Ito pong whistleblower, sinasabi niyang merong mga sobrang butante. Ibig sabihin, mahigit doon sa nakarehistro. Aba, anak ng wewe. Ano yun? Dinaig nyo pa ang Diyos bumuhay kayo ng mga patay at ang dito, milyon ang binuhay. Ako po, patay tayo dyan. Ang lupit nyo talaga, iba kayo Comelec. Kayo na, siguro magtayo na kayo ng sarili nyo relihiyon. Kaya nyong bumuhay ng patay. Unya, pag-usapan natin yan. And speaking of death, naku, mukhang merong isang madugong mangyayari sa Senado. Naku, bakit? Abay, sabi ni Vice President, bloodbath daw. Ibig sabihin po nun, ay dadanak ng dugo. Naku, dung. Kailangan may kanta yan Oo, dadanak ang dugo. Sa Senado. Naku, ang lupit niya. Hindi, sabi ni VP Sara Duterte, dadanak daw ng dugo. At gusto niyan dumanak ng dugo, anak ng wewe. Iba talaga to si VP Sara Duterte. Kakaiba ho talaga pag bumanat. Kaya pag-usapan natin yan. Pero syempre, simulan muna natin dito sa issue ng Comelec na kung saan yung kanilang pinuno mismo ay nadulas-dulas. Nagkabulul-bulul. Nagkaganon-ganon Ganon, alam mo, sabi ko nga sa inyo, kayo mga babae nanonood. Pag ang mga asawa ninyo, bulul-bulul na yung mga sinasabi, yung para bagang pahihirapan kang intindihin, yung rason niya, ibig sabihin nun, naglolo ko yun. Wala. Tanong mo yung mga OFW nating hiwalay na. Anak ng bakit nadamay kayo mga OFW yung hiwalay na? Di ba ganyan yung mga asawa ninyo na hiniwalayan nyo? Nung pag tinanong ninyo, parang hindi makasagot ng diretso, buhul-buhul yung kanilang reasoning. Parang ganyan si Comelec Chairman George Garcia, na buhul-buhul. Bakit kanyo? Ito, papanoorin natin. Itong kanyang briefing, o interview sa isang istasyon. Itong interview na ito ay bago ito mag-eleksyon. Ipapakita natin sa inyo kung ano ho ba ang pinag-usapan dito sa interview na ito bago mag-eleksyon. Take note, bago mag-eleksyon. Ito yung kanyang mga sinasabi. Panoorin ninyo panoorin. At ang balota po ay precinct specific. Ano ibig sabihin? Kung yung balota hawak-hawak ni Ma'am Camila ay naka-assign sa precinct 1A, biglang may nagnakaw niya, dinala sa precinct 2A, hindi po siya babasahin ng machine sa precinct. Lang ng ayong radio Pero sa totoo lang kasi alam mo, magaling ito si etong si Comelec Chairman. Magaling ito yung paguluhin yung kanyang sinasabi, palalimin yung kanyang sinasabi para technique yan technique yan para hindi mo masabing, mali yan. Bakit? Kasi hindi mo nga maintindihan kaya hindi mo masabing mali Ginaganon niya lagi, parang pinalalabo niya yung mga sagot niya. Tama. Dapat po ay, siya po ay babasahin lang ng presintong ito. Ang pinakamagandang feature po nito, Sir Albi. Ito ang pinakamagandang picture nito. As in picture. The feature. Ito po natin, ito wala dati. Kaya nga po natin in-improve in-upgrade natin. Ito po nga yung machine. Dina-justify niya yung kanyang pagpalit ng machine. Na kini-question naman ni Marcoleta. Di ba, naalala nyo, merong akusasyon si Marcoleta na sinasabi niya na basta meron daw kalokohan di umano ito dahil doon yung kumpanyang na-awarda para sa machine ay basta may ganun. Baka mamaya may mga na naman dyan Kasi yung mga tatanga-tanga demanda sa akin, kahit kinote ko lang naman yung nag-accuse sa kanila, ako pa rin ang demanda. Hindi, kaya nga sinasabi ko na ngayon, ito po ay sinabi ni Marcoleta. Inaakusahan niya to na tumanggap or something, okay? Doon sa kumpanya na kung saan inawardan yung mga machine. So ito naman si Chairman, pinagmamalaki niya yung machine. Di ba? Ulitin ko, si Marcoleta nagsabi, hindi ako Comelec George, Si Marcoleta nagsabi. Sinasabi ko lang na inakusahan ka tungkol dyan sa mga machine na yan. Na ngayon, pinagmamalaki mo. Hindi, wala akong sinabi. Pinagmamalaki lang yan ba naman kayo? Walang malisyoso doon. Talay. Once na ito ay natapos ng pagboto sa maghapon, sabihin natin ang botante ng presintong ito ay 500 at ang nakaboto, Sir Albi, Ma'am Doris, ay 300. Pag po nagsuma total na, yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Bibigyan mo kaagad si PPCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority. Ano daw? Pakinggan natin na maigi Kasi nililito niya tao dito Ano daw ang pictures? Linawin natin, ano daw ang pictures? Magpiprint daw ng siyam. Agad! Ano ibig sabihin ng agad?
Yung sinagad. Hindi, iba yun. Iba yung sinagad sa agad. Okay? Yung agad. Agad daw. Ulitin natin. Yung ano siya, statement niya. PPCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority Party. Wait. Pag po nagsuma total na, Pag sumatotal na, pag na-total na daw nung lintik na machine na yan, yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam. magpiprint muna siya ng siyam. Ibig sabihin, when you say muna, may iba pa ipiprint pero uunahin ito. Ito muna yung ipiprint niya. Anong gagawin niya doon sa iniprint niyang siyam? Ulitin natin magpiprint muna ng siyam. Linahin natin, magpiprint muna ng siyam. Anong gagawin niya doon sa siyam na ipiprint niya? Na election returns. Election returns, ER. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Tapos? Bibigyan mo kaagad si Bibigyan mo kaagad. Pag sinabi mo bang ibibigyan mo kaagad, bukas mo bibigyan? Pag sinabi mong bibigyan mo agad, after 2 hours mo bibigyan? Hindi, bibigyan mo agad. Ibig sabihin, as soon as na-print, ibibigay mo na. Correct me if I'm wrong. Comelec Chairman George Garcia. Diba? Ibinigay mo na agad. Kasi nga, may pinrint na. PCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority. Sino daw bibigyan? Yung mga importante yan, yung nag-represent. At isa doon ay, sino daw bibigyan? Agad. Agad. NAMFREL. Tama, mali. Okay, NAMFREL lang bibigyan. Agad. Diin na natin yan. Agad. Party ang isa ipapaskil na kagad sa labas ng presinto ng Ipapaskil na agad. Malinaw yan. Kasi time is the very essence of this election. Agad-agad. Ibig sabihin, pagka-print, ibibigay agad sa NAMFREL, ibibigay kung kanino pa yung mga sektor. Pero ang i-ano natin dito yung NAMFREL muna. Tapos, ipapaskil agad. Malinaw yan malinaw. Hindi po ako nagsabi, kayo. Chair. Bakit? Para malaman kagad ng lahat, ano ang nakuhang boto ni Ma'am Doris bilang mayor? Ano ang nakuhang boto ni Sir Alin bilang governor? Alam mo na kaagad. Para malaman mo na agad. Ang linaw, paulit-ulit na yan, Malaman mo agad. Okay? Hindi bukas, hindi after 1 hour, hindi after 2 hours, hindi after 3 hours, agad. Yun ang purpose niyang sinasabi mong pictures, niyang makinang sinasabi mong napakaganda. Tama mali? Tuloy. Yun po ay pagkatapos mag-print at makapagpaskil, makapagbigay, tsaka lang ang machine magtatransmit ng result. Nakatransmit, saan itatransmit? Sa bahay. So, after mabigyan ng NAMFREL at iba pang mga sektor at mapaskil pa, tsaka ngayon magtatransmit. Saan itatransmit? Ayan, o syudad. Sa Comelec Central Server. First time po ito. Sa NAMFREL, may sarili silang server. Sa PPCRB, may sariling server. Media. Sa Majority Party, sa Minority Party, at sa... So una, yung election return, yung papel na mahaba, ibibigay. Tapos, itatransmit agad. Ulitin natin, itatransmit daw uli agad dun sa mga sinasabi niya. So yung papel, nauna na yung papel, tapos after the papel, itatransmit agad nitong, kung ano mang yung computer na, printer lang ata yan yung computer na yan, okay? Itatransmit agad sa NAMFREL at saka yung sa mga kung sino-sino pang sinabi media, niya. may sariling server. Lahat ng media meron. Sa server, yung pala yun, sa server. Doon po, located sila sa isang data center sa Makati. Share sila. Ngayon po, ibig sabihin, lahat ng entities na yan, pwede magkumpara ano pinadala sa'yo sa Precinct 1A. What is the purpose of sending it ASAP? Simultaneously, sending it ASAP. Simultaneously, Ibig sabihin, yung siyam na yon, sabay-sabay bibigyan. What is the purpose? So that they can compare na kung tama yung ibinigay sa kanila. Yun ang purpose. That's the heart of that machine. It's all about. Shit. Ng teleradyo. Anong pinadala sa'yo? Ang pinadala sa akin, ang boto ni Ma'am Doris ay 100. 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? Pwede sila mag-compare. Tama. At ano yung election returns na na-print? Kasi may copy naman na sila. Pwede i-text ka agad ng mga observers nila, watchers at coordinators. Ano pa ang boto ni... So, ibig sabihin, yung mga representative na kung saan yung ite-text, pwede nilang picturean at ite-text. ni Mayor Doris ay 100. So pare-parehas tumugma ang lahat ng yan. At pagkatapos po makapag-transmit ng result, ang machine, doon sa sinabi ko mga entities, ito naman po ay mag-print muli ng 21 na election returns. 21. So para naman yung mga hindi nabigyan, Ma'am Doris, mabibigyan naman ngayon muli. At pag nakapag-imprenta na ng 21 election returns, ang pinaka-importanting parte. Kaya dapat yung po mga kandidato. So nakita ninyo, inuna yung pinrint na ER doon sa mga representante nung siyam na yon. Nakasama doon yung NAMFREL. Okay? Yun muna, agad-agad yun, mabilisan. Pagkatapos i-print nun, ipapadala kagad sa server nung siyam na yon. Yun ang priority. Tama, mali. So mabilis yun. Hindi matagal yun. After nun, tsaka pa lang ipiprint yung 21 na election return na i-distribute kung kanino mang hinayupak yan. Yung mga political parties, huwag niyo pong paalisin yung mga watchers at huwag niyo silang bibigyan ng allowance hanggat hindi natatapos. Bakit? Lahat po ng pictures ng balota na nahulog sa maghapon ay ipapakita namin sa lahat ng watchers. Pwede nilang picturean, pwede nilang i-video. So kung ako watcher ni Mayor Doris, pipicturean ko yung lahat ng 300 na balota para mabilang ko manually, ilan talaga ang boto ni Mayor Doris doon sa presinto na yan, manually. Papapicturean isa-isa. Papayagan po namin picture. Hindi ba sayang sa oras yun? Ibig sabihin, that will add to the whole time process. Pero Hindi. Nasend na po kasi.
Kaya hindi Dahil sayang. nakapag-transmit na ng result, Sir Alvin. Yun, di ba? Ito na mga angkor. Sorry ha. Kasi at remember, ang basihan ng proklamasyon ay hindi naman yung kung hindi na-transmit lang na result. Yeah. Para lang po ma-counter-check natin ngayon kung ang bilang ng manually counted na balota ay tumutugma doon Tama. sa election return. Manually counted na balota. So, supposedly, ano ang sagot dyan? Hybrid. Yun yung sinasabi niya noong una eh. Ang tanong, yan ba ang natupad? Yeah. Para po mawala na ang duda. Meaning, masasagot na natin Remember, this is before the election. Ito ang tono ni George Garcia. So, ibig sabihin, na una na na-transmit sa server, agad-agad yun eh. Yun yung priority. Tapos, yung mga watchers, they can count on the spot manually. Ika nga. Malinaw ha? Para lang malinaw. Tuloy. ng tanong, nabilang ba ang boto ko? Maaring hindi mo masabi talaga yun ang balota mo, pero at least po, alam mong 400 ang bumoto na botante, ito ang bilang at may nakumpara mo pa. So, ibig sabihin, Resibo. yung machine po ngayon ay hybridized. Sa kanyang bibig mismo nanggaling yung salitang hybrid. Hybridized. Meaning, pinag-combine mo ang automated at the same time manual. Kasi makikita yung at napayagan namin picturean. Kaya nga video. po, kung ako yung botante, ako yung kandidato, ay hindi kita bibigyan ng allowance kung hindi mo bibigay sa akin yung resibo, yung election returns, Yeah. at yung mismong pictures ng lahat ng balota para mabilang ko naman yung boto ko manually dyan sa presinto. Pero by that time, bago po mangyari yun, na-transmit na may kopya na sila, alam na rin nila kung talo sila o panalo. Yeah, tama. So, sa mga kababayan natin, ng mga boboto, no po, hindi po mahirap yung proseso. Madali ang sulisan. No? madali. So, ayan po yung kanyang sinabi. Ang tanong, yun ba ang nangyari? Kasi tandaan ninyo, madaling sabihin, madali pong anuhin yung mga bagay-bagay, pero ang tanong po dyan, yan po ba ang nangyari? Huwag tayo ang sumagot. Ang pasagutin natin yung NAMPREL. Para malinaw. Kasi mahirap kung ako sasagot, sasabihin na naman ninyo, bias ka. NAMPREL ang pasagutin natin. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng NAMPREL after the election. Remember, that video na pinlay natin came out before the election. Para din palang politiko ito si Comelec Chairman kasi iba yung sinasabi sa ginagawa. Pakinggan natin ngayon ang NAMPREL. Nakasep, nung kami ay nag-briefing para matanggap na namin electronically transmitted below, sabi, shortly after 17 na and the polls closed, ay makakatanggap na kami ng election return electronically sa mga servers namin. Sabi din sa kanila. Yan daw yung sinabi din sa kanila. Makakatanggap na kami agad-agad. Ang galing ano. Para talagang politiko ito si... ang tanong, NAMPREL po itong kausap itong ini-interview. Nakatanggap po ba kayo? Yes or no, Your Honor? Tapos, sabi niya, every 15 minutes, nakakatanggap ng bulto ng mga election returns. Yung expectation na set na yung hindi na-beat. Bakit? Anong chorus pumasok? Yung expectation hindi natupad. Parang sa, ano lang yan yung in-order mo, ang itsura ganito, tapos ang dumating kakaiba. Uso yan sa Japan. Hindi, biro lang. Hindi, biro lang. Hindi kasi, minsan yung may mga umisi doon, yung picture doon sa labas. Parang ang mga, doon, mukhang mga manika. Mukhang pagpasok mo sa loob, lola. Joke lang mga kababayan ko sa Japan. Di ba? Parang ganyan naalala ko tuloy yung picture na pinagpepiestahan ngayon kay Jam Magno. Sama-sama ninyo. Ang buli-buli ninyo. Kasi pinaglalaroan nila yung picture ni Jam Magno. Kayo naman. Salamat, Dok. Wala bang ganun? Huwag naman tayo masyadong Buti na lang talaga. Kaya ako natutuwa din ako pag may mga nagsasabi pag nakita nila ako sa personal. Ang pogi mo pala. Ay, natutuwa ako. Salamat naman. Pero kung nabasa ko lang isip siguro ng mga yun, ang laki-laki mo pala. Taba-taba mo pala. Baka ganun ang nasa isip nila no? Tatulay. Nag-hihintay kami hanggang mga last 9. 7 o'clock natapos ang eleksyon. Ibig sabihin, 7 o'clock, sarado na. Di ba? 7, dapat ano na yan? Hindi agad-agad na napunta sa server. There was 7 to 9 ghost hour. 9 o'clock, dun pa lang sila ata unang nakatanggap. Akala ko ba agad-agad? Kaya nga sila mismo nagtataka. At sinulatan nila ang Comelec. Bakit akala ko ba agad-agad? Kasi anong kaya nga ang purpose ng automated? Alam mo automated, halimbawa kayo nag-login kayo, 'di ba? Nag-login kayo sa inyong mga bank, 'di ba? Pag login mo, mag-antay ka ba ng 2 oras para ma-login ka? Hindi. Automated nga eh. Ibig sabihin makaka-login ka kaagad. So ano ibig ko sabihin? Maybe hindi ganun kabilis na tulad ng pag-login. Pero that's the purpose of the automated. Agad-agad. So pagkaboto, pag shutdown siyempre, huling pasok doon sa machine alas 7. Sabi mo na ma-delay ng konti, 7:10, 7:15. O 7:30 na. Dapat, kumpleto na yun doon. Matic na yan.
Doon bubuksan yung ano, isisend na. Ang daling mag-send eh. Nagigets nyo? Para ka lang nag-send ng email doon kasi ang data na yun eh. Nasa computer na yun. Isisend mo na lang. So, kung may delay man yan, wala pang 10 minutes, wala pang 5 minutes. Eh bakit 9 o'clock inabot? Yun ang kinakataka ng Pwede number. close ang, no? The close ang post ng alas 7. Oo. So, pwede sabihin mo, 7:15 dapat kumaparo. Yeah, oo. But from 7:30, okay ka rin. O 7:30, okay na rin. Eh, ang projection namin, kung based na previous elections, dapat with KTM, 90% of the election returns should have been transmitted. Yung previous na 2022 election, ano oras na tanong? Na ano nyo? Mga 10 o'clock. Natin. Oh, yung first transmission na tanggap namin, but previous transmission, may natatanggap, pero walang laman. Yun! Pinag-usapan dito, kasi sinasabi nila dito, hindi lang kasi nakumpleto yung ano nila, noong 2022 daw, around 10 p.m., halos kumpleto na, 80 to 90% na yung pumasok na election return sa server nila. Okay? Dito, alas 9, wala pa daw. Ang mga pumapasok pa nga lang daw, may pumasok nung una pero blanco. Bakit? Bakit blanco? Nakalimutan fill upan? Hindi, isipin mo ha. Sino ba nagbato nung sa server ng Namprel? Di ba doon sa machine? Bakit may blanco? Wala ko sinasabing ano dito, may nandaya o may ano, pero nakakaduda naman po ata yun. Bakit yung unang bato blanco? Anong meron? May extra doon sa loob? Kaya nung binato blanco, hindi na check, hindi na double check. Nakakaduda eh. Tama mali. Yeah? Okay, Tuloy. ang test lang. Oo. Ito, why headers? Headers, so papilap. Mga yung last election na na. Hindi. Ano nangyari? Yun nga, between 7:15 and 8:56, walang kumapasok na Very specific sila. 7:15 to 8:56 walang pumapasok. election returns dun sa mga servers nung mga recipients. Kami na tayo, CRB, nasa ito Comelec. Oo. Samantala, doon naman sa Comelec server, pumapasok yung election returns. Anong oras naman? Pinituloy sa kanila. Ng Rose of Pauls, 7:26 ata yung uri muna. So sa madaling salita, eto kaya nga kini-question nila eh. Kasama na supposedly, di ba naalala nyo yung paliwanag ni Comelec Chair? Papasok doon sa magpiprint ng election return, di ba? Pagkatapos ng print ng election return, papasok sa mga server at isa sa mga bibigyan ng server nung yung mismong itong machine, mga machine sa mga presinto, bawat machine sa presinto magsisend sa server. Nauna ang Comelec. Kasama dun sa Siam yung Comelec eh. Nakatanggap daw ang Comelec ng 7:26. Kasama siya dun sa Siam, bakit yung iba hindi nakatanggap? Nagigets nyo? Siam yan. That's the purpose eh, yung pagtanggap ng Siam. To make sure na walang dayaang nangyari. Na walang hocus-pocus na nangyari. Bakit? Ito nga yung tanong nila eh. Bakit doon sa Comelec nakatanggap na ng 7:26 pero doon sa the rest of us 8:56 daw wala pa. Bakit nauna? Mamaya malalaman natin bakit nauna. Bakit nauna? Posting nila, o na posting nila. Tapos ang oras na hidin ha? Wakati pa. By 9 o'clock, sinasabi, wait, nakatanggap na kami ng 30% sa Comelec. Yung natanggap namin, 8:56, Ano yung 30%? Ay, anong oras yun? maaga ka, o sabi, kung 30% was around 7, na-message yung 1 hour and a half previous eh. Hindi, yung sa Comelec, pumatok siya, pagkatubag alas 8 30% na pumapasok. Oo. Bago daw mag alas 8, 30% na ang pumasok. Naku po, marami ng hocus-pocus nun. Pumasok na daw sa Comelec. Again remember, yung sinabi ni George Garcia, yung Siam na yon sabay-sabay. Pero this time, nauna ang Comelec. Na 8 o'clock, may 30% na. Naku po. May 30% nang pumasok. Hala ka, uy. Hala ka, uy. Anyway, by 8:56, natanggap na namin yung unang may laman. Pero sa Comelec, 30% na sila. hindi na, bella time, double na yata. Ano na sila? 64% di. Mga 64% na daw bago nakatanggap sila. Ang laki na nun. Ito, alinaw nito Hindi ako nagsasabi niya, Namprel. Naka 60 plus na. Huwag sabihin na natin, i-round up na natin, 60% na ang pasok sa Comelec bago pa sila nakatanggap. Importante kasi yung oras Napaka-importante na dapat sabay. Anong purpose uli ni George Garcia? Bakit sabay? Para yung Siam magko-compare ng resulta. Bakit mo inuna ito? Tapos sasabihin ninyo, malinis na eleksyon. Na-place ba kung saan, bakit gano'n nangyari? Yun ang pagkakabili ngayon. Yun. Nag-release kami ng bulletin at hinihingi namin sa Comelec paliwanag. Yun. Actually, nakita ko din yan. Hindi lang sila yung isa pang kasama nila doon sa Siam, yung PP, ewan ko anong pangalan nun, nakalimutan ko na. Basta doon sa Siam na yon, may isa pa rin naglabas din ng statement na bakit wala pa kami natatanggap. Kayo, nakikita na namin sa telebisyon, sa media, yung resulta. Naka 60% na nga
Eh ano pa ang purpose ng check and balance na supposedly sabay-sabay makakatanggap at they can check to one another kung ano yung lumabas. Mamaya, sasagutin. Nino, di Comelec chairman mismo. Siya mismo sumagot. Mali talaga. Sablay ka at kuya. Bakit nangyari yun? Oh. Hanggang sa ngayon, wala pa. Hanggang sa ngayon. 2 days later, wala pa rin. 2 days later daw itong interview na to. 2 days later. Hanggang ngayon, wala pang paliwanag si chairman. Agoy. Comelec chairman, what kind of chairmanship are you? Agoy. Wala pa. Siguro, iniimbestigahan nila. Ano nangyari? Pinapatalalan pa nila. By the way, no? Lahat tayo, no? Ang watchdog, delayed. We are in the same boat. Lahat silang watchdog, delayed. Ay, naku po. Ay, naku. Siguro yun ang tawag nila sa kanila doon sa Siam na involved watchdog. Lahat sila delayed. Naku po, patay tayo dyan. Ay. Sabi nga, delayed justice is injustice. Hindi, walang ganun. TCCRB, media. Tumagin na din, wala nagpo-post para sa evidence. Siya. So, ibig sabihin, the access to the transparency servers meant mga watchdog is there. Yun nga lang, wala lang. Yun lang malalaman. Sus, Ginoo. So, up to now, as we speak, wala pa rin explanation ng Comelec. What happened between that, no? Wala pa. Formally, tita. May press release, pero hindi ganun din. May tinitihas tayo technical explanation. Okay? Tanpan, bulungan pa ulit. Kasi na-experience natin niya, 2022 at 2019, yung nakubulunan ng system. At, nare-remedyohan na. Kaya lang ngayon, Ano pa? Gusto mo ay nabubuto na? Nabubulunan. Siyempre, pag sinagad, nabubulunan. I mean, pag agad-agad. Sorry. Pag inagad-agad, nabubulunan daw yung machine. Pero sabi niya, no 2019 and 2022, nare-resolve agad. Mabilis ang maayos. Yun yung panahon ni Duterte. Ngayon, there's a choke point somewhere. A choke point na ang data intended for the transparency servers is kasi ayan yung sinasabi ng nabubulunan para sa kaalaman natin. Para kasi, siyempre, di ba, iba-ibang presinto nag-send ng data, di ba? Hindi natin alam kung saan napupunta yung data, di ba? Talay. that visible po. Bakit nangyayari yun? That we need technical explanation. And wala pa rin as we speak na, wala pa rin so, Well, hopefully, in the previous lecture, there's a post-source code review again, or a post-mortem hino-host si Comelec. Yun ang inaantay namin para makita natin yung technicality sa procedure or sa system of backup. and that should not in any way give doubts to the results. Supposedly, Kasi parang even if they're delayed doon sa kasi sa Comelec lumalabas naman, ang problema nga lang, hindi lumalabas sa transparency server. pag ganun din yung sitwasyon ng 2019 2019, mapasok din sa Comelec, pero sa amin, wala ko lang. Yung pala yung decryption tool, hindi, yung pa-prepare mo package, hindi may titil up ko. Diba? Ano naman yun? May program doon kasi na dapat, pag natanggap yung election return, yung transparent return, ay napapadala naman yung current doon sa mga different groups. So yun, naging problema din daw yan. Siguro malamang sa malamang, kaya pinalitan yung Smartmatic, ika nga. Pero ang pumalit, mas lalong delayed. Patay tayo dyan. Para sa patas na pamamahayag, o patas na pagbabalita, although hindi to balita, opinion to. Para sa patas na side, alamin natin ano ang sinabi ni Comelec chairman tungkol dito. Eto na, pinaliwanag niya na after the election. This one is after the election. Okay? Panoorin natin. After the election to. Malamang sa malamang, sabi nga nitong nila Namprel, malamang parang ito na yung sagot pero maguluhan pa rin. Magulo pa rin yung sagot. Okay? Pakinggan natin kung magulo nga ba. Ay kandidato na naman 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, Namprel Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Okay po? At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore, So ngayon, pinaprocess na. Yung unang 2 napadala na pero sumunod na yung 7. Bakit daw? Kasi pinaprocess. Pero nung una niyang statement, yung pinakita ko unang video, anong sagot? Ang sabi niya, sabay-sabay makakatanggap. Bakit nga? Anong purpose? Para maikumpara nila sa isa't isa yung boto ni Doris. Diba? Hindi po sa akin nanggaling yun. Nanggaling sa bibig niya mismo. Nung napuna na sila ng Namprel at nung iba pang watchdog, eto na ang sagot niya, pinaprocess pa.
Mana ka pala sa amo mong si Marcos eh. Yung ipinangako yung 20 pesos na bigas, biglang sasabihin, hindi ko pangako yun. Pangarap ko lang yun. Pero nung nangangampa niya, hindi naman niya sinabing pangarap ko magkaroon ng 20 pesos na bigas. Ay, ako kaya mangampanya ako. Tumakbo kaya akong senador. Ang pangarap ko ay magkaroon ng skyway sa EDSA. Pwede ko ba sabihin yun? Baka batuhin ako doon. Sabihin, anong pangarap? Lahat tayo pwedeng mangarap. Pero kaya ka nga tatakbo para nangangako kang gagawin mo. Ito ang gagawin ko pag nanalo. O, hindi mo papangarapin. Pwede ba yun? Pangarap ko lang. Pangarap ko na may ahon kayo sa buhay. So katarantaduhan yung sinasabi ni Marcos na pangarap lang po yung 20 pesos na bigas. Di ba? Di ba? Kalokohan po yun. Ngayon, parang ganito rin ito si Comelec Chairman. Iba yung sinabi niya before the election. Ngayon, iba naman ang sinasabi na naman niya. Hindi na sabay-sabay. Bakit? May processing. Akala ko ba, yan ang features? Yan yung magandang feature na lintik na masinayan. Di ba yun ang sinasabi mo, yan lintik na masinayan na pinagmamalaki mo na pinunan ni Marcoleta? Ayan ang feature niya. Sabay-sabay, agad-agad. As in, agad-agad. Pag pinaprocess, hindi katulad ng Comelec, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Hindi kasama yung unang 2 kasi natanggap na namin yon. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 precincts muli, ang ipapadala sa kanila, kasama yung naunang 2. Kaya merong naunang 2, dito sa 5, may naunang 2, na madodoble doon sa unang naipadala. Okay po. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito. Yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin. Yung program na yun, naglilinis. So, natatanggap nyo, sa halip na 5, yung 3 na lang. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Kung kaya, yung isang entity, medyo late nakakapagpakita sa telebisyon dahil naglilinis pa sila. Nako, yan na. Naglilinis pa sila. Alam mo, Comelec George Garcia, magulo ka eh. That's the truth. Alam mo, ako hindi ko naman sinasabi, dinaya mo. Hindi yan ang sinasabi ko dito sa programa ko. Ha? Ang sinasabi ko lamang, ang gulo mo kasi. Yung paliwanag mo, ang gulo-gulo. Tapos sinabi mo, parang ang dating, meron programa pa na maglilinis doon sa... kasi sinabi niya, yung mismong yung watchdog ang may programa na dapat linisin at hindi, mamaya sasabihin niya, at hindi Comelec ang gumagawa nun. Sandali. Hindi yun ang usapan ninyo eh. Yung mismo nga non-friend nandun na nagsasabing dapat agad-agad mapunta sa kanila yung election return eh. Bakit hindi? Yun na nga eh. Iba yung sinasabi mo ngayon at yung before the election. Ang gulo din ng kulento mo eh. Na, dahil hindi po nila kaagad nalinis dahil wala silang program na kasalanan pa nila ngayon. Yan ang sinasabi niya kasi hindi daw nakagad nalinis kasi wala silang program. Pambirang... Eto don't tell me hindi alam yan ng mga watchdog. Kung alam nila yan, inayos na nila yan before. Hindi, kayong watchdog, papayag ba kayo? Ganyan ang paliwanag sa inyo? Sabi natin. Kung kaya, meron pong entities na alas 2 ng madaling araw, naglinis po sila. Naku po, tayo dyan. Nila, yung boto ng Duterte. Ito si Comelec George Garcia, no? Parang yung asawa mo naglolo ko, naghahanap ng palusot, di ba? Ang gulo-gulo. Padahuli mo na, nakapatong. Sasabi, hindi ako nakapatong. Ang ginagawa ko, nagpo-push up lang ako. Nagpo-push up lang ako, kasi sumakit yung kamay ko, kaya kailangan ko mag-push up para lumaki yung muscle ko. Yung hita ko namamaga. Tapos habang namamaga yung ko, nalaglag ako, nadulas ako, kaya nag-push up na ako. Tapos, ayun na, natanggal yung towel. Kaya tuloy nakapatong. Hindi ako nagloko. Parang ganun eh. Di ba yung mga palusot ng mga asawa ninyo nahuli ninyo? Anak ka ng tutsang kalabaw. Alam niyo yan, mga OFW, kayo mga iniwala na yung asawa nyo kasi nahuli ninyo. Si Kumare. Akala mo, si Kumare, ang bait-bait, nagdadala ng ulam sa kanyang kumpare. Tatawag ka ngayon dun sa asawa mo, sa lalaking asawa mo. Dad, anong ulam mo dyan? Video call nga tayo. Video call naman sila. Ito, meron akong balatong. May ako dito. Takbet. Yung mga ganyan. Ito, tapos, sino nagluto sa'yo? Hindi ka naman marunong magluto. Yung kapitbahay natin. Yung kaibigan mo si Aling Maria, ganon. Pagluto ni Aling Maria. Yeah? Tapos tatawagan mo na naman kinabukasan. Dad, paano ka nagupitan? Di ba ako nagugupit sa'yo? Sa kailan ka nagpagupit? Di ka nagsabi. Hindi, yung kapitbahay natin si Aling Maria. Ginupitan ako. Di ba? Daming palusot. Tapos nung, tumawag ka na naman, nag-video call ka na naman. Nakita mo na si Aling Maria, nagmamasahe na. Ba't nagmamasahe si Aling Maria? Hindi kasi napagod ako eh. Habang napagod ako, nung kaluluto niya,
Ayun, ginupitan niya ako tapos napagod ako. Kaya, minasahin na ako. Tapos ikaw, parang ang gulo ng kwento ah. Kaya nyo hiniwalayan. Kasi alam nyo na merong something. Di ba tama mali? Parang ganun na nangyari dito kay Comelec Chairman eh. Tingnan mo yung paliwanag niyang gulo-gulo. Na dapat ay wala na sa sa mga susunod. So therefore, sa bawat 15 minutes na ipapadala, laging nauulit at nauulit yung mga naipadala na. Kaya So, bakit kailangang linisin. Kanina madaling araw naglinis sila. Naglinis sila matapos na Para talaga siyang asawang nagpapalusot. Hindi niya masagot na yung una niyang sinabi, dapat sabay-sabay na makakatanggap. Yun nga, yung pictures. Yun yung pictures nung yung makina eh. Di ba, pinagmalaki mo pa? Ngayon, ang dami mo ng ganun-ganun, oh. Bahala na si Batman kung saan pumunta yung paliwanag mo. naman silang ikaw lang attention, bakit wala kayong program na naglilinis. Kaya Kasalanan niyo pa pala. Kaninang madaling araw. Nangangahulugan po, gusto ko ipaliwanag, hindi po Comelec ang naglilinis. Wala po kaming kinakailangan linisin. Wala po kaming kinakailangan ayusin. Bawal po kami mag-process sapagkat real time ang results galing sa amin. Kung may mga naglilinis, ang NAMFREL PPCRB meron po silang program. Therefore, nakapaglinis din sila kaya medyo mabagal ang pag-release din nila kasi naglilinis pa sila. Ngayon, hindi ko po Kasalanan pa pala ng NAMFREL. Kayo naman palang NAMFREL, kasalanan nyo kaya late kayo eh. Huwag na papalusot pa kayo. Yun ang sinasabi. Antak ng hay. Shh. Ewan ko NAMFREL at saka yung PPR, ano ba? PPRCB ba yan? Kung sino man kayo pa ang sinisisi ng Comelec Chairman, kaya ang bagal dumating sa inyo, ang bagal nyo mailabas kasi nilinis nyo pa daw. Yan ang palusot. Okay? O sige, huwag na natin tawagin palusot. To be fair with Comelec Chairman, yan ang reasoning niya kung bakit late kayo naglabas. NAMFREL, papayag ba kayo nun? Hindi, kayo, papayag ba kayo? Kasalanan nyo kasi, hindi kasalanan ng Comelec kung bakit late kayo. majority minority, pero yung sa media, kinakailangan yung mga nakadepende sa media server na kumukuha, kinakailangan naglilinis sila para accurate at tumutugma sa tinatanggap ng Comelec. Kung ang tinanggap na namin as of kagabi, sabihin na po natin na 80,000 na presinto, sana dapat ang lahat na natatanggap din ng media coming from their servers ay 80,000 din. Hindi tayo dapat. So ganito lang yan mga kababayan. Simple lang. Again, we are not jumping to conclusion that na merong dayaang nangyari. Although we have our own opinion. Bawat isa sa atin, you have the right to have your own opinion. I respect that. Hindi po yan mali o tama. Opinion mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Pero, ang sinasabi natin dito mga kababayan, iba yung paliwanag ni George Garcia before and iba ang paliwanag niya after the election. There is a big problem on that. Bakit ka nagbago ng paliwanag nung hindi na na-fulfill nung lintik na makina na yan yung sinabi mo before the election? Simpleng tanong. Sagutin mo. Bakit iba yung sinabi mo before and bakit iba yung after? Hindi na tayo kailangan magpaliwanag. Hindi, kasi kailangan linisin na, kailangan ni program, blah, 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 blah. Hindi. Wala kang sinabing ganyan before. Sagutin mo na lang yun. Wala kang sinabing ganyan before. Bakit mong sasabihin yan after dahil na-delay na? Oh, may problema tayo dyan, kapatid. Yan ang problema, Comelec Chairman. Yari ka dyan. Hindi tatanggapin ng taong bayan yan. Yung ganyang klaseng palusot mo. Kung hindi ka sana nagdadaldal nung una at sinabi mong ganito, hindi, may pa hybrid, ganito, ganyan. Walang natupad doon sa mga sinabi mo. Yun lang naman kasimple yun eh. Hindi natupad yung sinabi mo. Why? Ngayon, sasabihin mo, kasalanan patuloy ng NAMFREL, kasalanan pa nitong isa na watchdog dahil wala silang program. Hindi naman yan na sinabi mo nung una eh. Sana sinabi mo na lang ng una yan. Kailangan may program kayo para mabilis. Dapat ganito para ano? Wala eh. Wala nga silang natatanggap eh. Until 8:56 to be exact. Yan ang sinabi ng NAMFREL. Kayo nga, 60% na. By 8 o'clock, 60% na natapos nyo. Tapos na talaga. Kaya tuloy nagdududa yung mga kababayan natin na pre-program ang nangyari. Tinapos nyo na muna. Tapos nagsasabi ng mga iba, kung ganun pala, dapat sana hindi nanalo si Bongo, si Bato, tsaka si Marcoleta. Hindi. Sabi nga nila, hindi ko sinasabing dinaya pero ang pandadaya may limit, hindi niyang kayang sagarin. Ibig sabihin, kaya niya magdagdag bawas ng 1 milyon, 2 milyon, ganun, 3 milyon. Di ba? Ang findings nga ni PRRD noon, 6 milyon ang nadagdag bawas eh. Hanggang ganun lang yun. Okay? It can change definitely yung 12. Kasi kita mo naman yung 13. 12 and 13, 1 milyon lang ang less than, I think 1 million or 1 million more or less ang equivalent. Ang difference nila, pinagkaiba nila nung top 12 at top 13. So, ibig ko sabihin, 1 million or 2 million is enough to make you in the top 12. Di ba ho? Napaka-enough na po nun. And the 60% is more than the 2 million. You understand what I mean? I'm not saying and concluding that there was cheating na nangyari. Pero it's more than enough. The 60% na natapos without the knowledge of the watchdog ay more than enough to bring
a person, even if nasa 20 ka na o 30 ka, to top 12. Baka nalinis ng MMDA. Hindi, local lang, local. Kaya nga nakakaduda. That's why the Duterte is asking for a simple manual counting of, I think, ang alam kong narinig ko is 10 different location from Luzon, Visayas, Mindanao. 10 precinct. Just to make sure. Itutugma lang eh. Yun lang naman ang simple-simple. They are not accusing Comelec Chair Garcia na nagdaya siya. They are not accusing or they want to change. As a matter of fact, nakalagay nga sa kanilang isinumite is, sige, i-proclaim nyo na yan. Walang problema. Hindi na namin hinahabol na maging senador. But, ayusin natin. Kung talagang para sa bayan ka, kapatid, ayusin natin. 2028, mangyayari na naman ang eleksyon. Tsaka na naman tayo magre-reklamo dahil may nadaya. Kaya yung mga totoong Sara Duterte, na Duterte supporter, dapat nag-iingay kayo dito sa manual counting. Pag hindi kayo nag-ingay, na Sara Duterte kayo kuno, supporter, pero hindi kayo nag-ingay dito sa manual counting, ang ibig sabihin lang yan, manggagamit din kayo. Kaya ingat kayo mga kababayan sa mga influencer and vlogger na manggagamit lang din. They're just using the Duterte to have their own audience. Because if they are really concerned on VP Sara Duterte, eto yun. Eto ang yung impeachment, wala na yan. Maniwala kayo sa akin, sunog na yung impeachment na yan. Wala na mag-i-impeach kay VP Sara Duterte. Sa nangyari ngayong eleksyon na to, walang magtatangkang mag-impeach dyan. Political ka rin nila. Ano nila yan? Talagang talo sila dyan. Pupulutin sila sa kangkungan. At kitang-kita naman, bilang sobrang dami na eh. Hindi na kailangan tutukan niya ng balita. Unless, ayaw mong pag-usapan tong manual counting kasi nakinabang ang kandidato mo, animal ka. Hindi ka dapat nag-12. That's the truth. Sabi ko sa inyo, ang lapit ni Atty. Vic at saka ni Jimmy Bondoc eh. Ako naniniwala ako, nanalo sila eh. Naniniwala ako, nanalo yung dalawang yun eh. Ako, wala yun. Ano ako dun. At yung iba din, actually, posible ring manalo. Kung talagang malinis na malinis tong eleksyon. Kaya nga, pero, gayon pa man, hindi yun ang hinahabol. Ulitin ko, hindi yun ang hinahabol nila dito. Itong Duterte na hindi nanalo yung 7, Duterte 7. Hindi yun ang kanilang hinahabol. Ang hinahabol nila, ayusin na natin to kasi 2028 is coming. Baka mamaya, yung 1 milyong bumoto kay Romualdez, maging 31 million. Hindi, totoo yan, mga kababayan. Hindi ako nagbibiro, Ngayon, ang tinding mantakin. Ito, saan ka nakakita, Brad? Sinaksak mo yung boto mo, iba lumabas. Ano to? Imposible yun, saan ka nakakitang... Isipin mo na lang to, Simpleng-simple. Pareho kayong Pilipino nung asawa mo. Paglabas, naging Amerikano yung anak niyo. Ibig sabihin, iba sumaksak doon. Mantakin mo. Hindi, common sense, Brad eh. Binoto mo, ito Tapos ang palusot ni chairman, wala naman kayong proof eh. Bakit? Baka nakalimutan nyo yung binoto nyo. Nakalimutan yung binoto? Naintindihan nyo ibig ko sabihin? Napakalabo nun. Tapos sasabihin natin, matinutong eleksyon na ito? Ay ga. Bahala kayo sa buhay nyo. Ito pa. Isa pa pong issue na kung saan tila talagang merong hocus-pocus o magic na nangyari ay dito sa isang hindi ko masabing matawag na whistleblower pero matindi ho ito kasi hindi po ito ordinaryong tao. Ito po ayan. Ito po si Eliserio. Ay siya po ay sandali, masyadong excuse me. Masyadong maliit yung niya, hindi ko makita. Ayan. Si Eliserio, hindi paano babanggitin to? Eliseo Rio Jr. Siya ang chairman of the Comelec Advisory Council o CAC during May 13, 2019 midterm election. At siya rin po ang acting secretary ng DICT. Ibig sabihin, mataas ang level nito. Magaling ito sa IT. Kasi DICT ito 'Di ba? Siya yung secretary nung time na 'yon. At nandun din siya sa Comelec Advisory Council. So talagang meron ho itong say. Ayan, English pero syempre tatagalugin ko po sa inyo kung ano po yung kanyang sinasabi. Okay? Diyan sa statement na yan. Sinasabi niya, sa 44.6 milyong bumoto noon, higit 1.17 million ang may overvotes. Ibig sabihin, sa rehistradong 45.6, sumobra ng 1.17 million. Noong 2019 to hindi binilang ng VC machine ang kanilang mga balota. Kinwestiyon ko ang dami ng overvotes
dahil posible raw itong indikasyon ng pandaraya. So tinanong daw niya, maaring naka-pre-program ang BCM para markahan ang boto ng oposisyon bilang overvote. Okay? Dahil dito, wala ni isa sa 8 kandidato ng 8 diretso ang nanalo. Kasi nga, pinuna niya. Kauna-unang beses sa kasaysayan ng 1987 Constitution mula noong 1938 na walang nanalong oposisyon. Mantakin mo, 2019, midterm election. Ang midterm election is like a referendum kung gusto ba nilang ng mga Pilipino yung nakaupong presidente. Yung midterm election, yun ang nagdidikta. Ngayon, less than sa kalahati ang nanalo sa alyansa. Actually, ang alyansa lang yan, Lito Lapid at si Erwin. Yung dalawa, hindi naman na masasabi mong alyansa yun eh. Yung si Tito Soto at si yung dalawa lang na yun ang talagang alyansa. Sa madaling salita, dahil doon sa pagpuna niya, hindi nanalo ang 8 diretso. Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Ngayon, nanalo. Ito sabi, binaliwala ang aking tanong kaya isa ito sa mga dahilan ng pagbibitiw ko noong March 20. May prinsipyo si Kuya. Nagbitaw siya kasi nga binaliwala ng COMELEC. Okay? Yung pagtatanong. Sa eleksyong May 12, 2025, mas mataas pa ang bilang ng overvotes kumpara nung 2019. Mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyong paulit-ulit. Ito yung sinasabi ko sa inyong paulit-ulit. The reason why we need to fix our election system. Kasi nagiging routine na lang. In the future, wala na tayong pakialam kahit dayain nila. Kasi callous heart na tayo. Ano ibig ko sabihin ng callous heart? Nasa Biblia yan. I-google nyo. Pag ikaw gumawa ka ng kasalanan, nung una, medyo nakukonsensya ka pa. Pero dahil sa paulit-ulit na yung kasalanan mo, tubigas na yung puso mo. Callous heart na nga. Kalyado, may kalyo. Hindi na makaramdam na nagkakasala ka. Ganun. Ano sinasabi dito? Baka ganun na mangyari sa atin. 2019, medyo nagkaroon na ng problema. Ngayon, mas malaki pa yung problema. Mas mataas pa yung overvote. So ano ibig ko sabihin? Bakit? Kasi ako, eto, to be honest I'm a little bit disappointed on 2016. Kasi alam nating lahat na nagkaroon pa rin ng nagdagbawas doon. Sabi nga ni Pangulong Duterte, nalaman niya na nabawasan siya ng 6 million, yung kalaban nadagdagan ng 6 million. Pero dahil sa grabe talaga ang boto ng taong bayan kay Pangulong Duterte, nanalo pa rin siya. Swerte, masatawag nating swerte, o baka talagang, hindi swerte, destined to be the president of our country. Okay? Dahil nga sobra overwhelming ang votes ni Pangulong Duterte. Yan ang nakakatakot. What if hindi overwhelming ang votes sa 2028? Halimbawa lang, and they can cheat. Kung nakadaya nga sila ng 6 million nun, na dagdag bawas, baka ngayon madagdagan pa yan. Kasi nga po, hindi tayo nagreklamo. Yun ang medyo disappointment ko nun. Alam nga pala natin na meron ng hanky-panky na nangyari sa eleksyon, pinabayaan lang din. Hindi tinutukan. Maaring pinalitan yung COMELEC chairman, pero wala ring na-resolve. Hindi rin nakasuhan yung nakasuhan yung ata yung nakaraang chairman, pero not for the reason na nandaya siya. Alam ko nakasuhan sa America or something. But still, the point here, hindi na ayos. Kasi hindi nga natutukan. So, ibig sabihin, 2019, ito mismo, yung chairman ng COMELEC Advisory Council, sinasabi niya, may discrepancy rin nangyari noong 2019. At hindi rin siya pinakinggan, kaya siya nag-resign. So what am I saying right now? Here we go again. 2025 tapos na. Tapos sasabihin ninyo, wag na nating pag-aksyahan ng panahon yan. May nanalo na. That is not the point, people of the earth. Kayong mga kababayan natin, hindi yun ang punto doon. Ang punto doon, 2020. Kaya kami nagsasabi, mag-move on na kayo sa eleksyon. Mag-move on na kayo, talunan kayo. Mga ulul, nag-move on nga kami. Basta sa katunayan, sobrang pag-move on na namin, ang tinitingnan na nga namin 2028. Kayo ang hindi nakapag-move on. Hanggang ngayon, impeachment pa rin ang pinag-uusapan ninyo. Wala na nga yan. Yan ang totoo. Impeachment pa rin ang topic nyo. Impeachment pa rin. Ako, gusto ko yung komento ni BP Sara. Pag-uusapan din natin yan, yung bloodbath na yan. Pero sa totoo lang, ito talagang dapat nating pagtuunan ng pansin. Wag natin bitawan to. Pag binitawan na maniwala kayo siya. Tsaka kayo magwawala pagka 2028 na nadaya na si BP Sara Duterte. Tsaka kayo magre-reklamo. Nabudol kami. Ulul. Nabudol kami. Dapat pinag-usapan na namin yung eleksyon na yun. Ang tagal na nga namin sinasabi. Kayo kung ano-ano pinaniniwalaan ninyo Yan ang hirap sa inyo Pwede ba this time? Maniwala naman kayo sa Banateros. Kung saan kayo, kanino kayo naniniwala Di ba?
Oh, sige. Antayin nyo, madaya ang Vice President natin. Ako, ayoko na. Parang awa, pag natalo pa si VP Sara Duterte, dadaya yun. Titiwalag na ako. Pupunta na lang talaga ako ng Davao o kaya sa Japan. O, tuloy natin. Ano pa sinabi dito? O, sabi doon, mas mataas ang overvotes. Ano pa? Nakakabahala raw ang pattern. Ito ang sinabi, ha. Lahat ng reported overvotes ay divisible by 12. Ulitin natin. Lahat ng overvotes ay divisible by 12. Ano ibig sabihin ng divisible by 12? Pag dinivide mo, halimbawa, May 14, 2025, sa NAMPREL, 16 million. Ha? Ito yung overvote, ha? 16 million ng overvotes. Hindi ako nagsabi. Siya. Wag niyo ako anuhin. Siya. Yan. Siya nagsabi. 16 million ng overvotes. Anong sabi dito? Divided by 12 is 1.399980. Okay? So, ibig sabihin, mga kababayan, pwede yung 1.399, o sabihin na natin 1.4 million, pwedeng mapunta sa 12 kandidato. Nakukuha nyo? So, sino yung 12 kandidato na yun? Yung ba yung nakaprograma ng kandidato para manalo? Dinagdagan sila ng 1.4? Galaw tayo. May 15. Ito na yung bilang, ha? 6:06 p.m. NAMFREL. 17 million na. Reported overvotes. Votes. Divided by 12. 1.419065 ang pwedeng mapunta sa 12 kandidato na gusto nilang manalo sa Senado. Kita nyo? May 15, 2025. 12:39. Kanina, 6:06 p.m. eh. PM kaya to. Tama. 16 million. So, naging 1.4. Yung pinaka parang final na sinabi ni tawag dito, ni Eliseo, ay May 15, malamang siguro gabi na ito, 17 million. And divided by 12, merong 1.424. Hindi ina-add yung 1399 na ano, hindi ko ina-add yun, ha. Ibig sabihin, nagbabago lang, nadadagdagan lang yung overvotes. So, ang pwedeng mapunta sa 12 kandidato ay 1.424. Bawat kandidato, 1.4 ang pwedeng mapunta sa 12 kandidato na nais manalo. Yun. Ito pa sabi niya. In-interpret ko lamang po yung sinasabi niya. Pinatagalog lang natin kay GPT. Kilala niyo si GPT? Si parang GPT? Makakilala niyo yun. Dahil lahat ito ay eksaktong multiple ng 12. Posibleng ginamit ito para manipulahin ang resulta, hindi lang para talunin ng oposisyon, kundi para ipasok ang sinumang kandidato sa Magic 12. Nanawagan, nagsalita na mag-demand ang taong bayan ng full transparency sa eleksyon. Ito ang babala ni Eliseo. Kung mananahimik tayo, magtatala ang kasaysayan na tayo mismo mga Pilipino ang pumayag na lokohin at ilubog ang bayan sa kahihiyan. Grabe. Ito yung sinasabi ko na sana talaga mga kababayan, hindi natin to tigilan. This is a major issue. How can you change our country kung ang laging puposisyon lamang sa gobyerno ay yung ipinanalo ng machine? Anong mangyayari sa bayan natin? Diba? Para manalo ka sa machine, ay malamang sa malamang may kailangan kang ihulog dun sa machine. Ano ibig sabihin? Hindi pwede yung kakanta yung machine na yan. Hindi parang jukebox yan kung wala kang ihuhulog na pera. So, kung naghulog ka dun sa machine, para ikaw ay piliin dun sa 12, saan mo babawiin yun? Again, nagtatanong lang ako. Saan mo babawiin yung pinanghulog mo dun sa machine? Ay, saan pa? Doon sa, sinasabi nga ni Tiangco na may tawag siya dun yung project. Lintik na project yan. Hindi ka naman estudyante, may project ka. Mambabatas kayo, hindi kayo No wonder, kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, di ba? Iba, sabi niya nga, iba yung sinasabi ni Tiangco. Ang alam ko talaga, ito ang amount na binigay dito sa mga animal na mga pumirma na impeachment. Bakit? Because they need money to win. Ako, meron akong teorya. May lilipad sa Amerika o sa Switzerland sa mga susunod na kabanata. Ay, nako mga kababayan. Sana this time, talagang kaya nga ako nananawagan po ako kay Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta.
sinuportahan po kayo ng mga Duterte supporter. And right now, nag-iingay po kami dito sa issue ng eleksyon na naganap. Huwag niyo po sana kaming iwan porket nanalo na po kayo.